Hello students! Ngayon pag-aaralan natin paano yung distance formula. So meron ako ditong Cartesian coordinate, Cartesian plane na napapansin nyo, meron tayo ditong along x-axis, meron akong calibration ng x sub 1 up to x sub 2. Wala siyang number, di ba? Tapos along y-axis, sa y-axis, merong calibration na y sub 1 and then y sub 2, no? Yan. So, ito. So, meron tayong y sub 2 dito. Tapos yan, y sub 1. And then, here, x sub 1. And then, x sub 2. Now, meron tayong points A and B dito. So, we have point A. Ito yung point A natin. We have point B. At ito rin yung ating point C. So, kunin natin yung coordinates ng point A muna. Yung point A natin ay along x yan, ano? Sa along x, itong point A natin, ito, no? So, we have x sub 1, ito. Tapos, nakaturo naman siya sa y sub 1. Diba? So, sa y sub 1. Kaya, pag sinulat natin yung coordinate niyan, that is x sub 1 along x. Tapos, we have y sub 1. Okay. Now, next is yung, ano naman yung coordinate netong B. So, yung coordinate ng B along x, syempre, ito yon, x sub 2. Tapos, along y, ito naman, y sub 2. So, isulat natin. Therefore, ito ay x sub 2. Yan. Tapos, y sub 2. Yan, yung coordinate ng B natin. Ngayon, ano ang coordinate naman ng C? Ito, no? Yung C, ito yung point C natin. So, the coordinates, therefore, are, so, along x-axis, saan siya nakatapat? Siyempre, sa x sub 2, no? Okay, along x-axis, nasa x sub 2 siya. At along y-axis, nakatapat naman siya sa y sub 1. Yan. So, yan ang coordinate ng C, point C. Now, so here, magde-develop tayo ng formula. Paano na-develop yung formula na yon? So, again, mula dito, class, ito kasi yung diagonal ng distance formula. Mula dito, ito yung line natin. Mula dyan, hanggang dito. Yan. So, point A up to point B. Pero, paano natin makukuha yan? Yung formula. So, kailangan, meron tayo ditong from point A up to point C. Ito, this much, no? Yan. From point A up to point C. Ayan. From point A up to point C ay meron tayong ito yung coordinate niyan, di ba? X sub 2. So, ibig sabihin, mula dito, kunin natin yung parang ibang color naman. Okay, ibig sabihin, mula dyan, yan, ito, yan, part na yan, hanggang x sub 2 yan, di ba? X sub 2 yan. Okay, now, ibabawas natin, class, yung x sub 2, hanggang dito yung x sub 2, ha? Okay. Tapos, ibabawas natin, class, yung length naman ng x sub 1. So, ibig sabihin, mula dito, ito naman yung length ng x sub 1. Mula dyan. Okay. So, ang pinag-uusapan natin na length neto ng A up to C, from A up to C, ano? Pinag-uusapan natin from A up to C. Ang pinag-uusapan natin, ito, this much, no? So, ibig sabihin, ito yun. Pinag-uusapan natin na length. Ito. Yan. Yan ang pinag-uusapan natin na length. At, ito nga yun. Ito yan. Ito. Yan. Yung pinag-uusapan natin na length. No? So, pareho nito. Yan. And then, class, dito naman, pinag-uusapan natin length along y-axis naman, here, from point B, itong point B na to, up to point C,
ang pinag-uusapan natin na length dyan ay this much. Ito. Mula point B up to point C. Iyan naman yung pinag-uusapan natin. Kaya pag kinuha naman natin yung length nito, class, itong y sub 2, yan ano. So, mula dito sa 0, kunin natin ulit yung red mark. So, mula dito sa 0 na yan, ito yung pinag-uusapan natin. Hanggang dyan yun. So, 0 up to y sub 2. Okay, yan yung ano niya, length niya. Pero yung length naman ng y sub 1 mula dito. So, 0 up to y sub 1. Hanggang dito lang siya. No? Yan. So, meaning to say, ang pinag-uusapan natin dyan na line here, itong part na to. Yan. Yung part na yan. Pinag-uusapan natin. At ito yon. Yan. Simula dyan hanggang dito. Yan. Ano? Tapos ito rin. Okay? So, ngayon, ito yung kukunin natin from point A up to point B kasi yun yung tinatawag nating distance formula. What is the distance between, ito yung distance nito from between up to point A up to point B. So, para malaman natin yan, class, gagawa tayo ng Pythagorean theorem to kasi meron tayong triangle. So, ibig sabihin, sa triangle natin, class, meron tayong formula sa triangle na sa right triangle na c squared. Now, dito ko na lang ilalagay. So, we have c squared sa Pythagorean theorem. Wait, para alam nyo kung saan galing yung formula. So, we have c Pythagorean to. No? So, in honor of the mathematician Pythagoras. Pythagorean. Okay, tawag natin dyan is Pythagorean theorem. Sabi ko nga, in honor of Pythagoras, the mathematician. So, yung formula na yan states that the square of the hypotenuse, ito yung tinatawag nating hypotenuse, the longest side. Okay, so yun yung hypotenuse. Yan, the longest side. The square of the hypotenuse, or sabihin natin, ito yung c. Yan, no? Sa meron yung variable na c. So, c squared. Yan, the square of the hypotenuse, yan, is equals to the square of the adjacent side and the opposite side. So, meaning to say, ito yung sinasabi nating adjacent side. Ito yun, A, adjacent. So, that is A. Sabihin na lang natin A squared. Tapos, ito naman yung sinasabi niyang opposite side. It is the opposite side. So, sabihin na lang natin ang ano niyan, ginagamit dyan ay B squared. So, according to Pythagoras, the length of from point A up to point B, yun ang length daw, ay is equals to the square, the sum of the squares of the adjacent and the opposite. Okay, so ibig sabihin A squared plus B squared. So, pero hindi naman tayo after dun sa square. So, we are after the value of C. No? Ano yung value of C? So, therefore, ang magiging value ng C natin dito, C is equals to square root of A squared plus B squared. Yan. So, ito yung tinatawag nating Pythagorean theorem. Yan. Pythagorean theorem, no? Yan. Pero anong kinalaman yan? So, yung point A kasi up to point B, kukunin natin kung ano yan. From point A up to point B. So, using the Pythagorean theorem, ganun din ang gagawin natin. So, meaning, papalitan lang natin, we have the length of yung point A up to point B. Diba yun yung pinaka-hypotenuse? Kaya sasabihin natin na ano yun. The length of A to B, yan, yung line segment AB, is equals to, therefore, ano yun? Square root of, yan, okay. So, class, ito yung, ano ba yung ano natin? Adjacent. Diba, ito yon. We have x sub 2. Ito yun, ano? So, lagay muna natin.
So, ito, mula doon, yung pinag-uusapan natin, di ba? Ito yung x sub 2. Ayan. Ito, no? Ayan, ayan. Saka ito yan. Ayan. So, that is x sub 2 minus x sub 1. Minus natin, di ba? So, itong part na to, yung may blue na line at saka yung red na line, di ba? So, ang nakalagay doon dapat ay, so, ayan, natin, tanggalin natin. So, nakalagay doon dapat ay x sub 2 mula dito, class. Yan. Mula dyan. Yan. So, tsaka hanggang dito. Yan. So, x sub 2 hanggang x sub 1. Ito yan, yung part na yan. Yung part na yan. So, kukunin natin tong x sub 2. Tapos, ima-minus natin. No? Kasi hanggang dito lang eh. So, i-minus natin si x sub 1. Kaya, pag sinulat ko to, lalagay natin dito ng x sub 2 minus x sub 1. Ibig sabihin, ito yung notation natin for the adjacent, no? Para sa adjacent, no? Yung part na yan. Yan yun. Okay. Tapos, ito naman, yung part natin sa opposite side, ito naman yung, ang pinag-uusapan natin dyan, itong length na to, no? Yung nasa y, ito. So, this much, yan, mula dyan. Okay, mula dito sa part na yan, hanggang dito. So, minus the blue, ito. Kasi, minus natin, ito lang yung merong brace na yan. Yan lang, yung length na yan. At kahalintulad yan nito. Yung brace na yan. So, tatanggalin natin muna yung brace. Papalitan ko natin to ng formula. So, ibig sabihin, mula dito sa, ano yung coordinate niyan? Ang coordinate niyan ay, y sub 2 muna tayo dito sa part na to, no? So, we have here, sa part na to, may isa coordinate B, meron tayo dito ang y sub 2. Ayan, y sub 2. So, we have here y sub 2 minus y sub 1. Ayan. So, y sub 2 minus y sub 1 yan, ha? Yung part na yan. Yung blue na yan, ano? Kaya, pag nilagay natin dito sa formula, class, magiging ganito yan. Ngayon yung sa may opposite side. Ito, yung side na yan. So, that is y sub 2 minus y sub 1. Ito yung red mark, no? This one. Ito. Yan. Ito yun din. Pareho lang yan, no? So, y sub 2, mula dito daw sa y sub 2 na yan hanggang y sub 1, yun yung length. At tinatawag natin opposite side kanina sa triangle. Yan. Okay, so substitute natin here. Sana magkasya yung isusulat ko. So, we have x sub 2 minus x sub 1. Tapos, we have plus according to the Pythagorean theorem. And then, yung y sub 2 minus y sub 1. Okay, y sub 1. Okay, yun. Okay, so medyo nasiksik siya ng konti. Pero minus yan, ha. Okay, so meaning, ito na yung pinaka-formula natin na susundin. Ito yung distance formula. Okay, yung sinasabi natin na distance formula. Ayan yun. So, ulitin ko na lang muna. Kasi medyo, nagulo, haba. So, ibig sabihin, ito yon. So, we have AB. Okay, the line AB or the distance AB pala. Okay, so that is AB is equals to square root of x sub 2 minus x sub 1. May square pa pala to, yun. Okay, nakalimutan ko. Buti nire-write ko. So, square. Kasi nandun sa formula ito. Tapos, we have plus y sub 2 minus y sub 1. Tapos, naka-square din yan. Okay? Yan. So, munti ko na makalimutan. Yan, yung formula natin. Okay? So, we'll make use of that. So, again, ito yung example natin.
Yan. So dito, what is the approximate length of AB with endpoints A, -3, 2, and B, 1, -4? So, solution natin muna. Lagay natin yung solution natin. So, solution natin dito, okay, lagyan natin ng yung valueng A, sabi niya ay meron daw coordinates na -3, tapos sa y-axis 2. So, sabihin natin ito yung x sub 1 natin na may value na -3. Sabihin natin ito naman yung y sub 1 natin na may value na 2. No? Now, yung point B naman ay mayroong value na 1 or merong coordinate pala na 1 along x, tapos sa along y meron siyang -4. So, sabihin natin ito naman ay ating x sub 2. Ayan. Tapos ito naman yung ating y sub 2. Okay. So, kunin natin yung yung ating formula. Okay, using the distance formula, lagay natin dito. Using the distance formula. Ang tawag natin doon, distance formula. Okay. Distance formula. So, we have yung line AB, kung ano pala yung pinapahanap na yun na ang natin sign. So, we have yung notation pala. So, line AB, the length of line AB, what is the approximate length of AB? Sabi niya, di ba? So, that is equals to square root of, kukunin pa natin yung square root niyan. Tapos, sige, lagay muna natin yung formula para hindi tayo malito. So, dapat naka-square yan. Don't forget. Tapos, plus, ito rin, dapat naka-square. Ayan. And then, we have the formula x sub 2. Mauuna muna yung x, yung 2. Minus x sub 1. Tapos, dito naman, yung 2 pa rin, y sub 2 minus y sub 1. So, substitute natin directly. So, we have AB, yan, equals, substitute natin, ano yung x sub 2? Ang value natin ng x sub 2 ay this much. Ito yung x sub 2 natin. Yung may value na positive 1 pala, x sub 2. Yan. So, lagay natin yan ay yung positive 1. X sub 2 is positive 1. Tapos minus yung x sub 1 natin ay -3. So, -3. Yan. Tapos, don't forget, naka-square yan. Plus, yung y sub 2 natin ay may value na eto, no? Yan. Ito yung natin. Y sub 2 may value na -4. So, lalagay natin dito ay -4. Okay, formula natin, minus. Laging minus siya na. Tapos, y sub 1. So, yung y sub 1 natin may value na 2. Ayan, no? Y sub 1 is 2. Kaya, lalagay natin dito, positive 2. And then, don't forget, naka-square yan. Okay, next is AB, therefore, AB, or the length of AB is equals to square root of, okay, 1 minus -3, syempre, yan? 4. Okay, we have 4, tapos squared, plus, -4 minus 2, syempre, -6 yan. Tapos, square natin. So, we have equals, 4 times 4 is equals to 16, plus 6 times 6, -6 times -6, syempre positive 36. Okay? Tapos that is equals to, pag inad natin, 16 plus 36 is equals to 52. So, square root of 52. Ayan. So, square root of 52. Okay? So, pwede tayong gumamit ng calculator for the exact value. Yan. Pero in the meantime,
Yan muna yung answer natin. So that is the final answer. Yan. The square root of 52. Okay, let us have another example. Ito. What is the approximate length of RS with endpoints R with coordinates 2, 3 and S. Probably this is S. Lagay natin, nakalimutan lang. So this is S with coordinates 4, -1. So solution natin. Okay, solution natin ay sabihin natin yung R, no? Meron siyang coordinates na 2, 3. So rewrite ko lang para malinaw. So 2 tapos 3. And then we have yung S natin is RS2 eh. So S with coordinates 4, -1. Okay, let's just say na yung x sub 1 natin ay ito. Ang value 2 at yung y sub 1 naman natin ay may value na 3. Ayan. Ito naman yung x sub 2 natin, x sub 2 na may value na 4 at ito naman yung y sub 2 na may value na -1. Now, dahil ang notation ay RS, lagay natin dito, the length of RS no, is equals to square root of, ganun pa rin so we have square dito tapos plus, inuna ko na kasi baka makalimutan ko pa yung square eh. So we have x sub 2 minus x sub 1 tapos y sub 2 minus y sub 1. So by direct substitution, R, the length of a line segment RS is equals to square root of, substitute natin yung value for x sub 2. Ano yung x sub 2? Ito yung x sub 2, mayroong value na 4. Okay? Kaya lalagay natin yung 4, tapos may formula tayo na minus, and then x sub 1, ano yung x sub 1 natin? X sub 1 natin, ito yung 2. So lalagay natin dito yung 2, and then naka-square yan, plus yung y sub 2 natin ay ito, may value tayo na -1. Okay, so we have y sub 2 is -1 minus yung y sub 1 naman natin ay ito, may value na 3. Okay, so we have 3, positive 3, and then naka-square yan. Okay, equals square root of 4 minus 2, of course ang answer natin dyan ay 2, tapos lagay natin squared, mamaya na natin i-simplify para hindi magulo, plus -1 plus -3, of course ang answer natin dyan ay -4, tapos i-square natin. So simplifying, 2 times 2, syempre meron tayong 4, plus 4 times 4, syempre meron tayong 16, tapos equals 4 plus 16, syempre meron tayong 20. Okay, 20. Tapos ay approximate niyan pagka in-extract natin yung square root, sabihin natin 4 times 5. Yan. 4 times 5. O kaya, ang square root ng 4 ay 2, pero yung square root ng 5 di natin alam. So, square root of 5. Ganyan to yung final answer natin. 2 square root of 5. Ayan yan. Yan. 2 square root of 5. That is the length of RS. Ito yung length ng line segment RS. Line segment RS. Yan. Lagay natin. Okay. So, next. Okay, so thank you for watching.